Totoo nga ba na marami ng mga tao doon sa Iran ang nananampalataya na sa ating Panginoong Kristo at niyakap na ang paniniwalang Kristiyano? Ang Iran ay kilala sa buong mundo bilang isang Islamic Republic. Isa itong bansa na kung saan ang relihiyon at gobyerno ay magkabuhol. At ang Shia Islam ay hindi lamang paniniwala, kundi batas ng Estado. Ipinanganak pa lamang ang isang Iranian, otomatiko na siyang tinuturing na Muslim sa legal na dokumento. Kahit pa po sa puso niya ay wala siyang personal na pananampalataya. Sa ganitong sistema, ang pagtalikod sa Islam ay hindi simpleng desisyon ng konsensya, kundi ito po ay tinuturing na krimen laban sa Estado. Sa kabila po ng matinding paghihigpit, meron pong isang tahimik pero makapangyarihang espiritual na kilusan na nagaganap ngayon sa Iran. Sa loob ng maraming dekada, dumarami po ang mga Iranian na palihim na tumatalikod sa Islam at lumalapit sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito nakikita sa balita, hindi po ito makikita sa mga opisyal na census, at lalong hindi po ito inaamin ng gobyerno doon. Pero mga kapatid, ayon sa pag-aaral ng mga independent researchers, underground church networks, at international Christian organizations, ang Kristyanismo doon po sa Iran ay isa sa pinakamabilis na lumalaking Christian movements sa buong mundo. Mahalagang malaman po na merong mga Kristiyano sa Iran bago pa dumating ang Islam. Nung panahon po ng sinaunang Persia, umiiral na po ang mga Kristiyanong komunidad tulad ng mga Armenian at Assyrian Christians. May mga simbahan po doon sa Iran na mas matanda pa kaysa sa ilang simbahan sa Europa. Pero ang mga tradisyonal na Kristiyanong ito ay mahigpit na nililimitahan. Hindi po sila pinapayagang mangaral sa mga Muslim. Hindi rin sila maaaring magpalawak ng impluensya at unti-unti silang naisasantabi. Ang tunay po na paglago ng Kristyanismo sa Iran ngayon ay hindi galing sa mga lumang simbahan, kundi sa mga ordinaryong Iranian na dating Muslim na personal na nakakilala ngayon sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa pag-aaral, mula sa ilang libong Kristiyano, ilang dekada lang ang nakalipas, ang bilang po ay umabot na ngayon sa daang-daang libo at posibleng mahigit ang 1,000,000. Karamihan po sa mga ito ay mga kabataan, edukado at nakatira sa mga lungsod. Hindi po sila pumapasok sa mga legal na simbahan dahil delikado ito. Sa halip sila po ay nagtitipon sa tinatawag na mga house churches, maliliit na grupo na nagkikita sa mga bahay, tahimik, walang cross, walang sign, at walang opisyal na pastor o pare. Sa mga house churches po na ito, madalas ay cellphone lamang ang ginagamit sa pagbabasa ng Biblia. Minsan pabulong ang awitan at pabilis ang pananalangin dahil sa takot na may makaalam. Isang maling mensahe, isang maling kapitbahay o isang impormasyong mag-uulat sa otoridad ay sapat na para sila ay maaresto. Pero sa kabila po ng mga panganib, patuloy po na dumadami ang mga ganitong pagtitipon doon sa Iran. Para po sa kanila, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa kaligtasan ng sarili. Isa sa pinakamalaking dahilan ng paglaganap ng Kristyanismo sa Iran ngayon ay ang internet. Kahit mahigpit po ang censorship, nakakalusot pa rin ang mga sermon, mga Bible teachings at Christian testimonies sa pamamagitan ng social media. Isa sa nakakagulat na bahagi ng mga testimony mula po doon sa Iran ay ang dami na nagsasabing napanaginipan o nakita nila yung ating Panginoong Kristo sa kanilang vision o panaginip. Sa kanilang mga kwento, may mga nagsasabi na merong lalaking nakaputi na nagsasalita sa kanila. May mga panaginip na may liwanag at may mga tinig na naririnig sila na sinasabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Pagkatapos po ng ganong karanasan, saka po sila naghahanap ng kahulugan doon po sa Google, nagbubukas ng Bible application at doon nila natutuklasan ang Kristyanismo. Para po sa kanila, si Jesus ay hindi po galing sa kanlurang relihiyon, kundi isang buhay at personal na tagapagligtas. Pero mga kapatid, ang pagsunod po kay Kristo sa Iran ay merong mabigat na kapalit. Kapag nahuli ang isang Kristiyanong nagbabahagi ng pananampalataya, maaari siyang makulong, mawalan ng trabaho, itakwil ng pamilya, at ituring na banta sa pambansang seguridad. May mga dokumentadong kaso ng mga Kristiyanong nakulong ng maraming taon. Yung iba po pinersecute at pilit binalik sa Islam. Sa kabila po nito, maraming mga nanatiling matatag. Ayon po sa kanila, mas mabuti pang mawala ng kalayaan kaysa mawala ng katotohanan. So yung mga tao doon na nananampalataya sa Panginoong Kristo, wala po silang simbahang gusali. Wala po silang mga denomination. Pero sila po ay mayroong sariling relasyon sa ating Panginoong Kristo na punong-puno ng apoy at tapang. So masasabi natin na parang sila yung mga unang mananampalataya noon na nausig dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Kristo. Sa totoo lang po, noon pa man sa history, hanggang sa panahon po natin ngayon, kung titingnan natin, habang sinusubukang pigilan ang pagbabahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Kristo, sa totoo lang, mas lalo po itong kumakalat.
hindi po sa pamamagitan ng politika o dahas, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, sakripisyo at kapangyarihan ng ating Panginoong Sokristo. Sinabi po ng ating Panginoong Sokristo sa Matthew chapter 24 na darating ang panahon na ang kanyang mga tagasunod ay uusigin, kamumuhian at ipagkakanulo dahil sa kanyang pangalan. Pero ang kasunod po nito kapag naibahagi na ang magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. O ibig sabihin, darating yung ating Panginoong Sokristo. Ang Iran po ay malinaw na halimbawa ng katuparan ng dalawang bagay na ito, pag-uusig at paglaganap ng ebanghelyo ng sabay. So ibig sabihin yung nangyayari po sa Iran ngayon na paglaganap ng Kristyanismo at pagkakaroon ng pag-uusig doon, patunay po yan na tayo ay nasa mga huling araw na at natutupad na yung mga propesiya na sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. Makikita po natin dito na sa pamamagitan ng internet at technology, naaabot po yung napakaraming mga tao, hindi lang po sa Iran, kundi sa buong mundo. At habang bumibilis po yung paglaganap ng ebanghelyo sa buong mundo, isa lamang din po ang ibig sabihin niyan. Bumibilis na rin po yung panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin lang niyan, malapit nang bumalik yung ating Panginoon. Habang sa maraming bansa ay lumalamig ang pananampalataya ng iba, sa Iran naman, nagkakaroon ng init ang mga tao doon dahil sa sakripisyo. May ilang mga naniniwala na sinasabi nila na sa hinaharap, ang Iran ay magiging isa sa pinakamalakas na missionary sending movements. Hindi po dahil sa pera o impluensya, kundi dahil sa tapang at tunay na karanasan kay Kristo. Ang mga Kristiyanong hinubog po sa apoy ay hindi madaling matinag. Kapag dumating ang panahon ng mas matinding global pressure laban sa pananampalataya, sila po ang handang tumayo dahil matagal na nilang naranasan ang halaga ng pagsunod. Ang kwento ng Iran po ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito po ay salamin para sa atin. Habang sila ay nagbabasa ng Biblia ng palihim, tayo ba ay naglalaan ng oras sa salita ng Diyos? Habang sila po ay handang mamatay para kay Kristo, tayo ba ay handang ipaglaban siya kahit simpleng pagtindig sa katotohanan? Ang nangyayari po sa Iran ay patunay na ang ebanghelyo ay hindi kayang ikadena. Ang simbahan po ay hindi gusali. At ang pananampalataya na handang magdusa ay ang pananampalatayang handang salubungin ang pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Nakita po natin na talagang merong kilos yung Diyos at merong revival doon po sa Iran. Maring ito po ay hindi nakikita ng marami. Nawa nga mga kapatid sa ibang mga bansa rin na maring hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Sokristo, mangyari rin po yung ganyang klaseng revival. Kasi nga po mga kapatid, nasa mga huling araw na tayo. Sa pamamagitan po niyan, kapag maraming mga tao ang nakakilala sa ating Panginoong Sokristo, ibig sabihin lamang po niyan, marami ang maliligtas at marami ang mararapture. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa na ibahagi yung ebanghelyo o yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo, hindi lamang po sa ating mga tahanan o kaya man po sa ating mga community. Gamitin po natin yung social media para ibahagi yung ating Panginoong Sokristo. Nang sa ganon, maraming mga tao sa buong mundo ang maabot ng magandang balita. At sa pamamagitan po nun, kapag marami ng mga tao ang naabot, ibig sabihin lamang po niyan, babalik na yung ating Panginoong Sokristo at makakasama na po natin siya magpakailanman.